Hello, hello, hello. Magandang umaga po sa inyo, mga kaibigan. Ngayon po ay October 18 at magbigay tayo sa video na to ng update naman dun sa transplant nating green bell. Okay, 4 days after na transplants, to kasukuto ko nung tinransplant no October 13. Ngayon po ay October 18. Uy, ika 7 days pala. Ika 7 days. Hindi pala, no? Ika 4 days. 13 ko tinransplant, 18 ngayon, ika 5 days. Magpa 5 days po mamayang hapon. Okay? So, tingnan natin kung ano-ano yung gagawin natin para po dun sa mga sumusubaybay sa ating tanim na green bell. Okay? So, ito na po ang kanyang kondisyonis. Okay? So, bigyan ko po muna kayo ng population density update. So, meron po tayong Aristotle na 303 na puno. Okay? 303 na puno ng Aristotle at meron naman po tayong 49 na puno ng Redjet F1. Okay? Ang Redjet F1 po ay indeterminate type na bell pepper variety at itong Aristotle naman ay yung bush type or yung determinate type. Okay? So puntahan natin muna yung kondisyon ng ating Redjet F1 kasi yun mas bata ko pong na transplant. Ito naman pong ating Aristotle ay inabot po ng 70 days po yata sa seedling tray bago ko na transplant. So hiningi ko lang kay father doon, siya ang nagpunla niyan and hindi niya na itanim. Dito ko na lang siya tinanim. Okay. So ano ba ang ginawa natin since our last video? So ang distance po ng tanim natin dito ay 30 centimeters. Okay? So ngayong araw ay ika 5 days nga niya mamayang hapon. And tingnan muna natin, obserbahan muna natin itong ating Redjet F1. Sa mga newly transplanted na bell pepper, ang titingnan po natin ay yung talbos. Yan. So yan po yung kanyang talbos. Take note po, ito po ay tinransplant natin ng mas maaga. Okay, and makikita nyo po yung talbos niya, gumagana na. Yan. Wala namang kakaiba sa ating bell pepper, green naman at okay. So ang pinibigay ko lang po dito for the past days ay tubig lang po, tubig. Every 3 days tubig lang po. Every 2 days pala tubig. So medyo tinitigan ko siya para matrain yung ugat na mag-seek ng nutrients. Okay? Take note po na itong ating bed ay conditioned or buffered ng mga fertilizer, ng mga basal fertilizer. Kaya hindi na po ako nag-drench. Okay? So siguro 3 days from now ay magkakandak na tayo, magbibigay na tayo ng spray ng fungicide para maiwasan or mabigyan na siya ng protection agad. Kasi baka umatake na yung fungus or bacteria. Ang fungicide and bactericide. Okay? Ang ibibigay ko lang sa kanya ay Serenade. Okay? Yan po yung ibibigay nating biofungicide. Okay, so ito po yung ginamit kong distance, 30 cm po to. Ayan, pinutol ko lang. O yan, makikita yung 30 cm yung distance niya. So yan po yung ating Redjet F1. Pag naka-concentrate po tayo muna ngayon sa pag-uugat. Okay? Lahat po ng ibinibigay natin ngayon na nutrients or something ay naka-concentrate tayo sa paggagawa ng pundasyon ng ating halaman, which is yung ugat. Kaya po ang i-apply lang natin dito, magde-drench po tayo ng konti, maghahalo po tayo sa ating drip lines ng pataba na rich in phosphorus and calcium and then boron, ugat and micronutrients. Hindi pa po muna tayo dito magbibigay ng nitrogen. May nitrogen man, konting-konti lang. Okay? Para lang masupport yung dahon. Focus po tayo sa ugat. Okay? So ito po yung ating Redjet F1. Ano po to? Tumataas. Okay? Diyan po ako magtatali later on. One vine lang po ang gagamitin ko. Isang vine lang po ang i-maintain natin para hindi ako mahirapan at hindi rin siya maging crowded. Okay? Katulad po ng ginawa natin dito sa ating mga pipino. Yan. Okay? Sa mga sumusubaybay pa po sa pipino, meron po akong pinost separately para dyan. Medyo mahaba po yung post na yun. Dahil nakapag first harvest po tayo dyan. Yun po ang ating munting patalastas. Back po tayo dito sa ating green bell. So yan. Now, ito pong ating tinransplant na matandang seedling ng bell pepper. Ay ito naman niya yung kanyang kondisyon. Okay. Normal naman. So yung kulot-kulot po na yan dati na po sa kanyang sa kanyang seedling noon dahil masyado siyang tumagal
sa seedling tray. So ang tendency po pag ganun katagal, hindi po makapag-grow yung ugat, so nagkukulot yung halaman. And then yan pong mga dahon na yan, maninilaw, magpapalit po ng panibagong bunga. Kaya makikita nyo, ayun, magbabranch na nga, magbabranch na agad. So puputulin ko po yan. Pag nagbranch po siya, puputulin ko siya, itataprunin ko po, tatanggalin po muna natin. Hayaan po muna natin siyang mag-build up ng kanyang ugat. Okay? Dahil po ito ay matandang na itanim, so of course madali po itong magbubulaklak, no? Expected po yan kasi supposed to be po at 70 days dapat po mataas na yan talaga. Okay? Pero dahil huli po tayo nag-transplant, mag-ano po yan, magbubunga agad. Kaya makikita nyo siguro yung susunod na susulpot yan, bunga na, bulaklak na. Pero hindi po muna natin yan pagtutuloyin. Dahil kailangan po sa kanya ay balago po muna yung ugat. Okay? So phosphorus po ang i-apply natin dito. At calcium, boron yan. So problem, siyempre hindi pa rin na ng entirely ng mulch, tumutusok pa rin. Pero madali na lang po magdamo diyan. Tinatanggal na lang po yan. Yan. Hinuhugot-hugot lang po natin. And then later on mawawala na rin yan. Okay? Ang importanteng maalis po ay yung mga nasa may tabi ng ating sili. So yun, katulad niyan, kailangan pong maalis ito. Okay, binubunot po yan. Tutubo uli pero okay lang. At least mas konti na lang po dadamuhan natin. Okay? Yan. So yun. Yan. Oh, di ba? Hindi na malaki yung area na i-cover natin kasi ang dadamuhan na lang natin yung mga may butas na lang. Yung mga lumalampas dito kasi ito nakakakuha ng sunlight kaya ganyan. Okay, oh, di ba? Ang lambot. Oh. Okay. So, mga kaibigan, yan po yung ating bell pepper. Ano pa ba? Ano pa ba ang pag-uusapan natin? Pag-uusapan natin ngayon yung aking nitrogen fertilization schedule. So unang linggo more on phosphorus and calcium, okay, pag-ugat. Then second week magdadagdag na po tayo ng konting nitrogen and konti lang na nitrogen pero tuloy-tuloy pa rin po yung ating calcium. Huwag pong kalimutan mag-apply din ng magnesium, okay? Magnesium sa mga micronutrients katulad po ng boron, ng mga zinc, okay? Kung meron po kayong pataba na meron na pong content niyan, mas okay po yun. In terms of preventive para sa disease, ang i-apply ko po rito ay Serenade, okay? Sa lupa at sa dahon. So sa ngayon yung stage niya hindi pa po ako ubrang mag-foliar dahil bata pa po yung mga dahon. Nagsisimula pa lang pong lumabas yung talbos, yung kanyang mga new leaves, no? So yung sign po na pag yan po ay nagbibigay ng talbos katulad po dito, yan, sign na gumagana na po yung kanyang ugat. Yan, magiging ganito po yung dahon niyan lahat, oh. Yan, oh. Okay, so ito challenging po yung ginamit natin, in-accept natin yung challenge na kaya ba natin pagandahin yung matandang seedling kasi 70 days na po ito eh. Malaki po yung kumpiyansa ko na mapapaganda natin to kasi nagawa na po natin yan nung tayo po nagtanim ng green belt dun po sa taas. Okay, kaya subaybayan nyo po ito, at least dito masusundan natin from day of transplant. So tandaan po natin yung ating pong day of transplant ito ay noong October 13. Okay, ngayon po ay October 18, so ikalimang araw pa lamang po. So next week po tayo pupulyar. Okay, magbibigay ng foliar para maalagaan natin yung dahon ng ating halaman. Dilig muna. Ganun pa rin sa dati. Same pa rin. Yun. So magdidilig siya. Ngayon, saka ko yung nalason, yung ating zucchini. Yung linya sa zucchini natin. Ayun, yung zucchini natin. Yung paglilinyahan. Drip lines na. Ayun. Mamaya pupunta ako doon sa zucchini. Lalilinyahan na natin kasi lumalaki na yung zucchini natin doon. At lalagyan po natin siya ng linya. Okay. So ito pong total nito ay 303 na puno saka 49 po na Aristotle. So bali 352. 352 po yung nailaman natin sa lahat ng bed po na to. 352.
Okay, and then dun sa dulo ay andun na may zucchini. Siguro bigyan ko kayo ng papyaw. Uy, meron na something doon. May putol po dito, ayan. And then may kumain. So iba po yan, insekto na po yan. Maaring slug or kuhol na nakatago dyan sa mga bato-bato. So magtutuloy-tuloy po ang pagda-damage nun, kaya maglalagay po tayo ngayon ng ng anti-kuhol or anti-slug dyan sa palibot. Okay, kaya maganda po na tinitingnan natin, kasi sayang nabawasan tayo ng isa doon. Ayun po, yan, damage po ng slug yan o ng kuhol. Kinakain niya, kinaklimb niya yan. So yung kuhol po na yan andyan lang sa ilalim ng mulch. Then ayun pa po yung isa. Okay, so problem po yan, uubusin niya po yan pag hindi natin naagapan. Kaya magpapalagay tayo ng anti-kuhol dito. Dalawa lang. So ang gagamitin natin is yung ano ba yun? Snail kill. Yun po ang ilalagay natin dyan. So yung snail kill ay para po sa slug at sa snail. Okay, meron po yung parang pulot. So ang nangyayari, na-attract po sila sa amoy. Kakainin po nila yun, and dun na po sila neutralize. Okay, tumatapon yung ating drip dito. Babaloktot natin. Okay. Tumatapon sa dulo. Okay, so dali lang guys i-release lang natin, then itutupi natin. So tinutupi lang po yan, tupi natin sa dulo. Yan, tupi lang na ganyan niya. Yan, kasi sayang yung tubig, tumatapon, kaya okay na. So yun, magpapalagay tayo ng snail kill dyan sa mga butas, kasi po yung mga snail andyan po sa loob. So kailangan nating i-neutralize. Yun po yung number 1. Ano pa, silip po tayo, samahan niyo po ako mag-inspect. May mga dilaw-dilaw sa mga dahon, okay lang po yan. Yan po yung kanyang old leaves. Okay, ayun natatakpan, nahihirapan siya, natatakpan siya. Okay, kasi masyadong maliit po ito ng tinransplant ko, kaya talagang nag-i-struggle yung ating halaman. Pero okay lang yan, meron tayong tinatawag na transplant shock. Okay, okay, alisin natin yung mga damo na sumisilip po dyan sa ating mulch, dahil kung hindi po natin to inalis, mabilis lang po yung lalaki mga kaibigan. Ayan, okay, ayan. Okay, zucchini natin. Zucchini natin ay nagbumulaklak na. Okay, ayan na po yung ating zucchini. Zucchini natin. Actually, kasabay po natin na yan, na tinanim sa ating pipino. Pero so far, okay naman yung ating zucchini. Kulang po ito sa tubig, kaya atin po itong tutubigan. Okay, so yun lang po yung update natin sa green bell. At sundan nyo po uli ako magbigay ng update. So ang gagawin natin ngayon, wala pa po tayong foliar dahil bata pa po. Sa ika 10 days po ako magpo-foliar. Okay, meron pong insekto na umaatake sa ating tanim. Slug po yan o kaya snail, dahil na-attract po sila sa ating patubig. Number 2, may mga damo na tumutubo doon sa mga butas. Aalisin natin yon para hindi po siya makasurvive, hindi po siya makakompete sa nutrient ng ating halaman. So yun po yung gagawin natin. And then tuloy lang po yung pag-maintain. Okay, maingay sila doon, move tayo dito. Alright, so yun lang po, sa mga may suggestion po na mga nakaka-tune in sa ating green bell video follow along, don't hesitate po to comment para po masunod ko ang inyong magiging payo sa mga specialist po sa pag-grow ng bell pepper. Yan, thank you in advance,
At ano pa ba? So yun lamang, wala pang masyadong ganap. Kaya't paano lang po tayo, pa-jab-jab lang po tayo sa bell pepper. Ngayon naman ay nagre-ready na rin po tayo. Andiyan si Kuya Nelson. Dinidiligan yung nursery natin para sa next crop na itatanim po natin sa ating pipino. Kasi ito ini-expect natin yung pipino natin mga 1.5 months or 2 months matatapos na yan. Kaya nagpupunla na po tayo ng pantanim sa kanya. Okay? Sa open field po kasi ang pipino hinaharvest na namin ng 8 harvest. Open field po yun. Ewan ko lang po dito sa closed environment kung kung magiging successful tayo na mapahaba yung harvesting life or harvesting age ng ating pipino. Okay mga kaibigan, yun lamang. Maraming salamat sa inyong lahat. At magkita po tayong muli sa ating susunod na video para po sa update ng ating green bell. Again, kung sinusundan nyo po yung green bell, meron pong different video series akong ginagawa dito sa ating green bell gardening. And then sa mga sumusubaybay sa cucumber, check nyo naman po yung ating video archive. Meron po akong mga video na senior dyan kung kailan tinransplant ko yung ating pipino. Ngayon nag first harvest po tayo kaninang umaga. Naka 3 kilo naman po tayo sa unang harvest. Okay, yung pong pipino ay 141 lang na puno. So konti lang po yan. Pero okay naman, naka 3 kilo. So titingnan natin kung kailan siya magpipik ng harvest. And then i-compare natin yung mga susunod nating tanim kung paano natin mas mapapalaki yung ating ani. So again, tandaan, ang ating pong ultimate goal dito, maximum yield at cheapest cost per production possible. Okay, yun po ang ating susunding objective. Okay po, yun lamang po ang ating video sa Green Bell. Maraming salamat sa pag-tune in. Thank you very much and see you soon po uli sa ating susunod na update. Mag-ingat po kayong lahat. Bye-bye!